Good morning sa umaga mga sirs. Isa na naman makulimlim na umaga ngayon. At ako'y sinisipon na rin. Uso ata lagnat ngayon. Hirap, pasensya na lang kung medyo ngungo ako magsalita ngayon. Ayan o, sisipon pa ako. Pero kahit sinisipon, tuloy pa rin ang pag-record natin ng video. Tayo ngayon ay nasa Paso de Blas. So I think this one is Paso de Blas ba is Bulacan pa rin ba? O ano? Anyway, yun, shoutout po sa mga taga Paso de Blas. Nakakatakot ang biyahe ngayon at mukhang makulimlim. Baka mabutan ako ng ulan ulit at mabitin na naman yung pag-video ko. Buti sana kung wala akong nakasetup na mic para sa camera ko. Pag nabasa yung camera, okay lang, naka-waterproof naman eh. Mahirap lang yung pinakabitan ng mic. Pag nabasa, baka masira. Kung makatunog yun, no? Baka mabasa, masira. Nonsense na lang. Anyway, ito sana sinusulit ko na yung oras na makapagkwento habang hindi pa umuulan para may magawa akong video para sa inyo. Balik tayo sa upgrade-itis. Nalala nyo, pinag-usapan natin sa last episode is yung upgrade-itis sa mga bisikleta. Dito sa motor, wala talaga akong hilig sa upgrade. Bala ko lang talaga pag bumili ako ng motor at dalawa lang i-upgrade ko dito, yung side mirror at saka yung top box. Ayun lang, yun lang yung balak ko talaga. Sanay kasi ako sa side mirror ng kotse. Gusto ko naka-steady lang. Hindi ako comfortable ng yung side mirror nandito. Siyempre habang liliko ka, nag-iiba yung vision mo. Ayoko na, naku, umaambon na yata. Yun, ayoko ng ganon. Ayoko gumagalaw yung vision ko sa side mirror. Kaya unang upgrade ko dito sa motor ko, ito side mirror. Ayan. Kasi gusto ko naka-steady lang eh. Parang sa kotse. Ayun na nga, umaambon na nga. Nag-i-start na yung ulan. Halawang upgrade, top box. So bumili ako ng top box na sinigurado ko nakasya yung full face helmet ko. Yung half face helmet nakasama pag binili niyo yung motor, yung expat ba yun? Export. Yung expat, yun kasya sa compartment yun. Pero since naka full face helmet ako, hindi kakasya yung full face helmet ko sa compartment. So bumili na rin akong top box. Mamaya pakita ko sa inyo itsura. Sana hindi umulan ng malakas. Kumusta naman yung boses ko dyan? Medyo ngungo ba ako? Sinisipon talaga ako. Alala yung sipon ko. Isa hihinto-hinto ako para suminga. Bumili na nga akong tissue eh, oh. 7-Eleven. Yun, maingay yung motor ni sir. Ayun lang yung in-upgrade ko dito sa motor ko. Pera lang doon sa mga necessary upgrades. Ano yung necessary upgrades? Like yung shocks ko. Stock na shocks ko dito sa motor bumigay. Tumagas na yung langis. So nag-upgrade ako ng shocks. Tapos syempre the usual na maintenance, like yung mga papalitan ng mga gear set. Kasi naka 3 taon na sa akin ito eh. Upgrade ng gear set. Tapos nagpa-FI cleaning na rin ako dito. Tsaka engine refresh. Nako, maambon na. Ako pause muna ako ng video at ako magkakamote muna. Ito no, mahirap na mabasa yung gamit, ba masira, bumigay. Di pa naman ako monetized. Ayan, tuloy ang pag-record. Tuloy yung ligaya. Medyo huminto na yung ulan. Ito na, tuloy ulit ako sa biyahe. Mukhang malilate ako. Gusto ko pa naman dumaan dun sa may monumento. Pero parang feeling ko pag doon ako duman, malilate ako. So dadaan ulit tayo sa may dating daan. Kasi may malinta. Anyway, balik tayo sa upgrade-itis. So after ko i-upgrade yung shocks ng sapilitan kasi bumigay na nga. Kasi na-experience yung mga modulas na kahit mabagal ang andar nyo. Nadulas ako dati sa parking ng MOA. Stock tires pa ako nun. Siguro sobrang tagal na sa akin. Kasi 4 years na tong motor sa akin eh. Wala na siguro yung kapit ng stock wheels.
So pinalitan ko na siya ng gulong, tires, para alam ko medyo makakapit. Sagwa eh, nadulas ako eh. Hindi naman talaga dahil mabilis, kasi madulas talaga. May feeling na nadulas ka na walang laban. Yun, pero buti na lang wala masyadong nakakita, kasi hindi pa open ang mall, no? Wala masyadong tao. Pero pag sumemplang ka, ang technique dyan, kung yan tatambling-tambling ka na lang din, para kunyari sinadya mo. So after ko i-upgrade yung gulong, tires, nagkaroon naman ako ng problema sa gulong ko. Madalas ako nabutasan, nagkakaroon ng paa ko, nagkakaroon ng hiwa yung gulong, nakailang tusok na ako doon, nakailang patch na ako doon, nakailang beses na pala akong running flat doon sa gulong ko sa likod. So nadala na ako. Sabi ko, pinalagyan ko ng sealant. So every time tutusukin, lalagyan ng patch eh. After a few days, after a few weeks, magkakasingaw na naman. So ayun, decide na ako, napalitan na yung gulong sa likod ulit for the second time. Palit ang gulong. Yung brand ng unang gulong, sikat yun, pero ayoko nung banggit, baka madami magalit sa akin. Kilala niya yung brand na yun. Yun din recommenda sa akin ng kaibigan ko. Kaso yun nga, parang nagkaroon ng, hindi siguro lang alam kung hindi lang maganda yung nakuha kong gulong. So pinapalitan ko na. Hindi ko na rin babangkitin yung gulong kasi hindi naman ako sponsored. So pinapalitan ko yung gulong sa likod. Tapos after few weeks, ngayon nabubutasan na naman ako, napaflatan na naman ako. Naiinis ako, ba't ganun? So pina-check ko na sa mga vulcanizing. So muna yung valve, nakita nila yung valve. Yung valve sumisirit. Pinapalitan ko yung valve. Ito yung mga upgrade na hindi mo na hindi upgrade eh. More on parang maintenance ba yan or repair, yon, ganon. So yung pinapalitan ko na yung valve, ganun din, napalitan na naman ako. Sabi ko, ano ba naman to? Wala namang katapos ang flat to. Pati na lang mga nachichempoan ko yung mga mga malapit lang sa bahay. May dala na nga akong emergency na panghangin eh, yung sinasaksak sa lighter. Saksakan ng lighter, di ba alam niyo yan? Ayun, sa battery ng motor. Ayun, bumili ako ng ganong klaseng panghangin para dala-dala ko lagi, in case lang na masingawan ako, may hangin ulit ako, emergency hangin. Ganun pa rin, flatan pa rin. Pina-check ko na ulit yung valve, kung sumisingaw pa rin yung valve. Pero nung chinek na yung rim, sumisingaw pa rin ng rim. So pinalagyan ko ulit ng sealant. Hindi na rin nakayanan yung sealant, sumatagas na rin. So wala na, na yung rim ko, bengkong na. Nung time na yun, kasi medyo kailangan ko na, wala na akong time ipagawa, upgrade ako ng RCB na rim. Yan ang pinakahuling upgrade ko, yung rim. Sinisipon pa rin ako. Pero hopefully yan yung pinakahuling kailangan kong palitan. Sana mostly maintenance na lang, change oil, yung mga change gear oil, coolant, yung mga ganun na lang. Ayoko na gumastos para sa repair or parts na kailangan na masisira. So kasi sa sobrang dami ng lubak dito, nakakasira din talaga ng motor yung mga lubak. Tsaka lalo na mahabang biyahe. Yung gear set, papalitan mo yung gear set. Kakapalit ko lang ng gear set. Medyo maambon ngayon. Basa kaya yung lens ko. Sa Malabon area na tayo, mga sirs. At medyo maulan. Hindi naman medyo maulan, umulan na nga. Maambon, malakas. Paano nga ba, no? Ambon is mahinang ulan. Paano kung yung ambon ay malakas? Hindi mo rin masabing yung ambon na malakas is ulan na, kasi parang hindi siya ulan eh, parang siyang ambon lang na malakas. Sige, pag-isipan natin yan. Well, yung maliit na ambon na yan, ang hirap niya sa ating mga motorista. Kasi sa atin mga nagmamotor, pag
Kahit mahinang ambon lang, pag umaandar tayo, medyo lumalakas yan eh. So nababasa tayo, nag-accumulate yan, nababasa tayo. Ito medyo ano din dito eh, maambon na, pero parang may araw na parang hindi. Parang alanganin magkakapote ako. Hindi pa naman totally malakas yung ambon. Malakas lang siya kasi umaandar ako. Kaya pa naman, tolerable pa naman to. Di pa naman siguro masisira yung gamit ko. Naku, 9:19 na, late na ako. Usually dapat paglabas ko dito 9:16, sakto lang yung oras ko. Pero 9:19, medyo ano na yon, medyo late na ako nun. Longos Elementary School, shoutout sa mga sirs, mga taga Longos Elementary School, math teachers. Saludo po ako sa inyo dyan. Sa Malabon na po tayo mga sirs. Balik tayo sa upgrade ITs. So ano nang mga in-upgrade nyo sa mga motor nyo, sa bisikleta nyo, sa kotse nyo. Rojas Boulevard, Cap Jose Rizal. Shoutout po sa taga Rojas Boulevard. Kumusta mga sirs? Good morning po sa inyong lahat. Oops, jump. Nagmamadali ako. Tatayo ko na to. Jump. Ayan. Ito pa, isa pa. Jump. Ayun. Kala mo nag-bunny hop, no? Jump. Ayun. Parang kala mo nag-bunny hop lang. At least 9:50. Nasa parkingan na ako. Nakapag-park na ako. Yun, safe pa ako nun. Pwede pa ako umabol nun. 9:40. Tingin ko kaya. Oh, Diwata. Pares muna tayo sa Diwata. Pares, overload. Sensya na sirs kung takbong kamote ako. Late na ako. Sensya na. 9:42. Tingin ko aabot ako. Abot ka tayo mga sirs. Parang may kutob ako. Feeling ko talaga aabot ako. Malakas ang kutob ko. Malakas ang panalig ko. May inspection na naman dito. Ay, aabot ako 9:44. Kaso mukhang malilate ako dahil mabagal to, nasa harapan ko. Change lane ako dito. Lilate ako dahil dito. Parking ladies. Abot ako one time. Sa 5th floor nagpo-park kasi lagi madaming motor dyan sa 4th floor. Nagsisiksikan kayo. Dito maluwag dito ngayon sa 5th floor. Sa umaga laging ganon. Oh, si Pards nagpo-park, kakapark lang. Umaga tayo ngayon. Good morning, sir. Hi ka naman. Hi ka naman, ha? Ayun. O siya mga sirs, hanggang dito na lang po. Sa susunod na video, paalam.